isang pamilya, isa lang magkasakit, sobrang hirap na. Paano pa kaya kung apat, tapos sabay-sabay pa, at hindi pa malaman ang kanilang karamdaman? Talagang mahirap yan, Doc Jai. Isang pamilyang ganyan ang nakilala namin. 4 sa 8 magkakapatid, bigla na lang hindi nakalakad, nangihina ang mga buto, nanginginig ang katawan. Anong misteryosong sakit ang bumalot sa magkakapatid na ito? Sina Mang Fabian, Mang Henes, Aling Pitang at Aling Ima. Magkakapatid. Normal sa unang tingin, pero kung tititigan ng mabuti, mapapansing sila ay kakaiba. Nangihina, tulala, parang laging nanginginig. Ano kayang sakit meron ng 4 na magkakapatid? Sa 8 magkakapatid, isang misteryo raw kung bakit 4 silang biktima ng karamdamang ito. Ang pinakamahina sa lahat, si Mang Henes. Kaunting usad lamang, hirap na siya at hindi halos makagalaw. Hindi na rin siya nakakatayo. Nangihinay. Wala na kang pa. Si Mang Fabian, panganay sa magkakapatid. Ginagamit na lamang ang kanyang puwit sa pag-usad upang makakilo sa loob ng bahay. Si Aling Ima naman, puno na ng kalyo ang mga tuhod at paa dahil sa paggapang. Kagagapang. Pag nag-i-empis po ng bahay, gapang. At si Aling Pitang naman, lagi na lamang nakaupo at nakatulala. Tila ayaw ng pahirapan ng sarili na gumalaw. Unti-unti nangihina ang tuhod. Pati rin ang kamay. Nagsimula daw ang sakit na ito mga bata pa sila. Pare-pareho ang mga sintomas na kanilang naranasan at magkakasunod na nakita sa bawat isa. Una raw nang hina ang kanilang mga tuhod hanggang sa tuluyan ng hindi makalakad. Nakapasok pa po ako ng hanggang 6 pa po. Nakagraduate pa ako. Malakas pa. Pero utay-utay na nanghihina. Kasabay ng panghihina ng kanilang mga tuhod ang pagliit ng kanilang mga binti. Nakaramdam din daw sila ng kakaibang panginginig sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Dahil sa baluktot at naninigas ang kanilang mga daliri, hirap din silang pakilusin ang kanilang mga kamay. Hirap silang humawak ng kahit anong bagay. Dahil sa abnormal na kondisyon ng 4 na magkakapatid, hirap na rin ang nag-iisang nag-aalaga sa kanila, si Aling Rosa, ang kanilang bunso. Siyempre kapatid ko, sino mag-aalaga sa kanila kung pababayaan ko? Daing ni Aling Rosa, hindi pa na ipapatingin sa espesyalista ang kanyang mga kapatid. Hindi po sa doktor ay hindi, pero yung sa mga kwak doktor, kasi alam naman ninyo dito sa bukid, mahilig sa ganun. Yung mother ko, ganun na, marami na silang na pagpatingnan ng mga kwak doktor. Kaya't upang maliwanagan kung anong karamdaman ang bumabalot sa magkakapatid na Hoko, sinadya ng RX-Men team ang Taysan, Batangas. Sa unang pagkakataon, napatingnan sila sa doktor. Base sa ginawang pagsusuri ni Dr. Reyes, ang sakit ng magkakapatid ay tinatawag na Charcot-Marie Tooth Disease, isang uri ng namamanang neurological disorder, kung kaya apektado ang mga nerve sa buong katawan. Kasi yung sakit nila runs in the family, so inherited siya. Genetic ang defect noon. Most likely, wala tayong masyadong maitutulong para ma-reverse, no? Para ma-stop yung disease. Permanente na raw ang karamdamang ito at maaari pang humantong sa mas malala pang mga sakit. Kaya proteksyon laban sa mga komplikasyon ang kailangan ng magkakapatid. Protection against infection, especially yung pneumonia. Kasi they tend to get bedridden. After a while, yung nababalda na sila, hindi na sila makatayo. So, nakahiga lang most of the time. We can watch out for infections like pneumonia. Para sa inyong kaalaman, narito ang ilang sintomas ng Charcot-Marie Tooth Disease. Madalas na pamamanhid ng mga daliri sa kamay at paa, panghihina ng tuhod,
paunti-unting pagliit ng mga binti, at kawalan ng pakiramdam sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ngayon, bukod sa mga gamot, nire-recommenda din ang physical therapy sa 4 na magkakapatid. Ganun pa man, hindi raw tiyak na makatutulong pa ito. Dahil kung mahina na raw ang mga nerves o ugat, maaaring hindi na rin mararamdaman ang epekto ng masahe. Ang sabi nila with early physical therapy, nare-reduce yung disabilities. So, medyo nadidelay yung complications ng disease. Nalaman man ni Mang Fabian, Mang Henes, Aling Pitang at Aling Ima na permanente na ang kanilang sakit, hindi pa rin sila titigil sa pagdarasal. Nasanay patuloy silang alagaan ni Aling Rosa. Hiling naman ni Aling Rosa, sana raw ay hindi na kumalat pa ang sakit na ito sa susunod na henerasyon ng kanilang pamilya.